Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong binulgar po at pinahayag po ni Representative Edgar Erese mga tambay ng 2nd District po ng Caloocan. Ayon po sa kanya, ang pondo raw po ng bayan ay ginagamit lang para pabagsakin si BP Sara. Totoo naman po yun. Kaya nga po talamak na talamak ang korupsyon sa ating bansa eh. Kaya nga po wala silang nagagawang malalaking proyekto. Dahil ang layunin lang po nila ay pabagsakin ng mga Duterte. Kaya nga po iniintay nga po natin, di po ba, na magsabi na po sila ng katotohanan. Lalo-lalo po itong si Saldico at si Egay Erese na kung magkano kaya ang binayad nila sa ICC para po sa pagkidnap kay dating Pangulo. Di po ba? Pakinggan na po natin siya mga kabayan. At tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng ika nga nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking corruption na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay BP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at na nakita ko ito yung nangyari na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for the 2028 presidential elections. Hindi pa ba makakalata? Taong bayan na nga nakikita eh. Puro kahirapan ang dinulot po ng kanilang panunungkulan. At ang pera natin ay wala pong pinatunguhan. Ang tanong lang po natin kay Congressman o kay Representative Edgar Erese ng 2nd District of Caloocan. Alam nyo po yun eh, tumanda na po kayo dyan. Ilang termino na po kayo riyan. Paulit-ulit lang po kayo. Di ba? Naging mayor, naging congressman ng Caloocan. Di ba? Baka naging mayor ng Caloocan ito. Si Erese. O kaya paulit-ulit lang po naging congressman. Alam nyo na talamak na ang korupsyon. At ang pera ng taong bayan ay nagagamit sa politika. Alam nyo, nahandyan kayo eh. At kayo mismo, opinion nyo. Di ba? Na hindi lang ang presidente ang gumagawa niyan. Pati ang pinsan, nagagamit nila ang pera ng taong bayan para po saan? Sa pangsariling interes. Hindi po sa interes ng taong bayan. Ang tanong po natin, bakit po 3 taon na pinag-uubra nyo na ganyan ang sistema sa House of Representatives? At ganyan din
ang ginagawa ng Pangulo? Hinahayaan niya? Bakit? Kagustuhan niya dahil siya pumipirma ng budget? Kagustuhan niya na ganito ang mangyaring korupsyon sa ating bansa? Siya ang may accountability? Ang tanong natin kay Representative Erese, bakit po walang nagsasampa ng impeachment sa inyo? Bakit? Bakit pagdating kay Vice President na wala naman pong korupsyon, hinahayaan nyo lang? Di po ba? Bakit hindi kayo magsampa ng impeachment? Di po ba? Tingnan nyo si Representative Barsaga, magsasampa ng impeachment. Ganon din yung Duterte youth na hinarang nila. Bakit ayaw nyo magsampa ng impeachment? Dito po, kay Bongit, kung alam nyo na massive ang korupsyon, grabe ang ginawang korupsyon at pagpapabagsak, ginagamit ang pondo ng taong bayan, mga kababayan, para sa pangsariling interes. Na alam niya, nasa loob siya. Nakita niya kung paano po pagsamantalahan ng pera ng taong bayan. Yung mga pumirma ng impeachment, grabe kalalaki ang nakuha nilang budget, pondo sa kanilang opisina. Daan-daang milyon ang isang congressman. Hindi bababa daw yan sa 150 million ang nakukuha nila. At sobra-sobra pa. At grabe ang nakuha nila. May mga 7-7 pa yan. May mga tupad-tupad pa yan. May mga kung ano-ano pang ayuda na sila po ang humawak at kumontrol, lalo-lalo ng kampanyahan. Di po ba? May mga tupad pa yan at kung ano-ano pa. Para po silang mga hindi nauubusan ng pera kung magpamigay ng halalan itong mga politiko na ito para lang makabalik sa kapangyarihan. Pera ng taong bayan, gamit na gamit. Hindi nagamit sa tama, nagamit sa pamumulitika. Pero ang nakapagtataka, uulitin natin, ni walang nagsasampa ng impeachment sa kanila. Puro lang po hausyaw, puro salita. Puro expose. Katulad po nito, ni Congressman Erese. Maganda po yung kanyang pinahayag. Katotohanan po yun. Makatotohanan, pero walang aksyon. Hanggang salita lang. Paano po masusugpo at maaawat at matitigil ang korupsyon kung hanggang salita lang po itong mga makapangyarihan katulad po ni Representative Erese. Hindi katulad nung nagpapabagsak kay BP Sara, kahit po kasinungalingan at gawa-gawang ebidensya, nagpapail po sila ng kaso, ng reklamo, lalo-lalo ang grupo ng makakaliwa, ng makabayang black umano. Di po ba? Sa pangunguna ni De Lima. Di po ba? At makabayang black. Dire-diretso nila. Pinaghahandaan. Ginagawa ng mga gawa-gawang issue. Di ba? Ebidensya umano. Para lang pabagsakin ang Vice President. Di po ba? Yun, gawa-gawa lang yung issue na yun. Samantalang ito, totoo. Totoong laganap ang korupsyon. Ang pera ng taong bayan ay napupunta lang sa inyong mga politiko. Di po ba? Gagawin lang sa atin ng mga politiko katulad ni Edgar Erese na wala man lang kaplano-plano para sugpuin ang korupsyon sa House of Representatives. Hahangaan natin siya. Ako hahanga kay Erese, mga tamay. Bibilib ako sa kanya. Kung maninindigan siyang labanan ng korupsyon at matigil ang korupsyon sa House of Representatives at dito po sa mga politiko na ito, sa administrasyon po ng Binagawang Pilipinas, kung tutuldukan ninyo ang korupsyon at hindi na magtuloy-tuloy yan, magsampa kayo ng impeachment. Magsampa kayo ng reklamo. Ayan nandiyan ang ombudsman. Kahit na ang ombudsman ay kakampi nila umano, pinaikita nyo sa taong bayan yung pagkakamali, dinadaan nyo sa legal.
Impeachment. Paniniwalaan pa kayo ng taong bayan. Hindi po puro media lang, puro press release. Nakikita nyo, corruption, pero wala namang pa po kayong aksyon. Ang mangyayari sa inyo, wala rin kayong iniwan kay Bonget at kay Bangag. Puro salita lang. Puro salita. Walang gawa. Kaya po ang korupsyon, hindi po ito matitigil. At kailanman, mga kabayan, ay hindi po magwawakas ang korupsyon ng binagoong ang Pilipinas umano. Dahil puro po hanggang salita lang. Kung si Kamanong lang po ay congressman, mga kabayan, sasamahan ko po si Kiko Barsaga para po mag-file ng impeachment. At sasamahan ko rin po ang Duterte Youth. At kung matanggal ka man sa posisyon, katulad po ni Kiko Barsaga, nasuspinde ng 2 buwan, tatanggapin ko yon. Basta ipaglaban mo lang yung tama at supilin mo ang korupsyon na ginagawa nila. Lalong-lalo na ang may accountability, ang Pangulo. Hindi po ba? Kaya dito po kay Representative Erese, kulang po. Kulang ang inyong paninindigan. Tumanda na po kayo bilang congressman o bilang representative ng inyong distrito sa Caloocan. Tumanda na po kayo. Pero po, wala po pa kayong napapatunayan sa mga Pilipino. Hanggang salita lang po yata kayo. Kulang na kulang po kayo sa aksyon. Never kayong lumaban sa korupsyon. Never. Hanggang salita lang po kayo. Daig pa kayo ni Congressman o Representative Barsaga. Nilalabanan niya, kinukundina niya, di ba? Binabatikos niya ang korupsyon, handa siya, tanggap niya kahit po siya ay sinuspinde. Okay lang sa kanya para lang po ma-expose ang korupsyon ng gobyerno. May ginagawa. Hindi po katulad ninyo. Tumanda na po kayo riyan. Hanggang expose lang po kayo. Hanggang media mileage lang po yata ang alam nyong sabihin. Walang-wala sa gawa. Hindi po ba? Nakapangihinayang. Nakapangihinayang itong si Edgar Erese. Mahusay pa naman mag-imbestiga. Nakikita niya ang talamak na korupsyon. Nakakahanga na sana kung meron lang po siyang political will at paninindigan at siya'y naglilingkod talaga sa taong bayan. Dahil alam niya sa sarili niya, ninanakawan na ang taong bayan. Pero hanggang salita lang po siya, mga kababayan. Dahil takot din po siya. Takot din po yatang bumangga sa pader si Representative Edgar Erese. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Daig na daig ka pa ni Kiko. Hindi natakot lumaban at natakot sa mga pader at sa mga buhaya. Hindi po natakot, mga kababayan. Kaya nga po maiisip mo, ano kaya ang ginagawa ni Edgar Erese? Para lang po pagpapabango o para lang sa kanyang political ambition? Nagtatanong lang po si Kamanong. Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po natin tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment po. Like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada din. 2 Canada po ito, si Tatay Nick at si Eric Hershio. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, si Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, ayun, nabanggit na po natin, at si Nancy Lumampao.
Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dalangin at panalangin po natin. Magkaisa po tayo mga kabayan na manalangin para po sa ating pong kaligtasan at ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte. Tayo po'y maingatan sa kapahamakan. At ganun din po madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Happy holidays po mga tambay at sana po ay ang Pasko po sa atin ay araw-araw mga kababayan. Ingat-ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.